O dito tayo mga kababayan, ha? Kay Trillanes. Kay Trillanes, kay Cheese Escudero. Ito po ha mga kababayan. Ito po mga kababayan, naglabas po ng SALN, no? Ang mga senador, dito naman tayo sa Abante News Online pa rin. So ito po ha, papangalanan ko po yung mga senador na naglabas ng SALN. Isa-isahin ko po. Yung mga active lang na naglabas ng SALN ngayon. Kent, baka mas malaki SALN mo kaysa kay Kiso. Naku, wala pa ako SALN, ma'am. So ito po, basahin ko. Abante News Online. Ang nakalagay po dito, Mark Villar, pinakamayaman. Cheese Escudero, pinakamahirap na senador. Ayan po ha. Ito po ang post ng Abante News Online. So dito po, naglabas na ang karamihan ng mga senador ng kanilang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth or SALN. Kung saan nakapagtala si Senador Mark Villar ng pinakamataas samantalang pinakamababa naman si Senador Cheese Escudero. Ngayon, ito po, mga senador ang naglabas ng kanilang mga SALN. Babasahin ko lang. Mig Zubiri. Si Mig Zubiri po, meron po siyang SALN na 431 million. Pangalawa naman, si Mark Villar, meron po siyang 1.26 billion. Magkaiba ang million sa billion. Si Raffy Tulfo, meron po siyang 1.52 billion. Itong kay Mark Villar, 1.261 billion. 1 billion and 261 million. Kay Tulfo naman, 1 billion and 52 million. Kay Kiko Pangilinan, 26 million. Kay Bam Aquino, 86 million. Kay Robin Padilla, 244 million. And kay Lito Lapid, eto po, mga kababayan, wait lang ha, kasi nawala. Saan na yun? Ito. Kay Lito Lapid po, meron siyang 202 million. Kay Pia Cayetano, 128 million. Kay Camille Villar, 362 million. And kay Win Gatchalian, 89 million. And kay Erwin Tulfo, 497 million. Kulang-kulang 500. And sino pa? GB Ejercito, meron po siyang 137 million. Kay Tito Soto, 188. And kay Lorin Ligarda, 79 million. And kay Risa Hontiveros, 18.986 or 19 million. And kay Cheese Escudero is 18 million. So ngayon mga kababayan, naniniwala po ba kayo na 18 million lang ang SALN, liabilities and asset ni Cheese Escudero? Naniniwala po ba kayo? Yun ang malaking tanong ngayon. Naniniwala po ba kayo na si Cheese Escudero ang pinakamahirap na senador sa lahat? Kung 18 million lang ang idineklara niya, nasaan po ang nakuha nilang kickback at mga bigay na donasyon? Naubos? Pangalawa, kung 18 million lang, ang SALN ni Cheese Escudero, magkano ang singsing na iniregalo ni Cheese Escudero kay Heart Evangelista? Ito po mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, no? Bubuksan ko lang po ang naturang research natin na si Cheese Escudero po ay nagbibigay, no, ng nagkakahalagang $1 million ring or 55 million na halagang blue diamond ring. So ito po mga kababayan. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, si Bongo, si Cheese Escudero, mahirap paniwalaan. Kasi merong mga ebidensya, lumabas sa bunganga ni Digong, bilyonaryo si Bongo, pero 32 million lang ang SALN. Kay Cheese Escudero, lumabas 18 million lang SALN, pero yung binigay kay Heart, ito po, mga kababayan, sana naman, ayan, ito po nang makita ninyo, mga kababayan, ito po, Heart Evangelista. Heart Evangelista. Wait lang. Ring. Ito po, mga kababayan. Panoorin po natin yung iniregalo ni Heart Evangelista. Ito po. For
Evangelista is making waves with a stunning $1 million ring, featuring a rare Paraiba stone set to be even more expensive than diamonds. Heart's ring is estimated at 5 to 6 carats, pushing its value to over $1 million if sourced from Brazil. A content creator just broke down why this tourmaline, found in Brazil and Mozambique, commands such a high price. This dazzling jewelry moment comes amid rising discussions about Nepo babies and Nepo wives who are being linked to controversies involving billion-peso ghost flood control projects. Oh, bilyonaryo news yun ha. Ngayon, mga kababayan, paano nangyari na ang salin ni Chess Escudero ay 18 million lang samantalang yung inirigalo niya kay Heart Evangelista ay 1 million worth of ring. $1 million ring worth of 5 to 6 carats. So ito po yun mga kababayan. I love it because he never does this. So it's really over and beyond surprising that he would use something like that. And I always wanted a Paraiba. And it's the same stone that I spotted in the supplier's So yun po yun ha, mga kababayan. May nag-comment dito. Kung DDS ako, maniniwala ako. Kaso hindi eh. Kwento mo sa Marines. Sabi ni Pris Move Flight. 246. Hindi naman ko po kayo pinipilit na maniniwala sa akin. Hindi ko po kayo pinipilit na maniniwala sa akin kasi kwento lang. Pero i-research nyo po. Mahirap po kasi maging tanga eh. 'Di ba? Mahirap po kasi maging tanga. Mahirap maging tanga. Kung hindi ka maniniwala sa akin, endinsug, bahala ka sa buhay mo. Kasi alam nyo sa totoo lang, marami po akong sinabi ditong hindi po ako pumalya. At kung hindi man totoo yung aking mga sinasabi, meron naman akong proof na pinakita. Hindi lang yan basta kwento. Bakit? Wala namang pinagkaiba. Di ba? Wala namang pinagkaiba ang aking sinabi sa balita sa TV kasi nanggaling din sa kanila. Kung mali ang aking shinare at ipinakita, di mali din ang TV. Alam nyo ba, sa totoo lang, yan din ang nangyaring issue kay Attorney Enzo Recto na question siya ni Marcoleta na bakit ganito nagsishare ka ng mga bagay, videos, screenshot galing sa iba. Sabi naman ni Attorney Enzo Recto, wala naman pong kaso sa pag-share. Ang dapat makasuhan kung mali ang i-share mo ay yung mismong owner na unang nag-share ng mali. Nag-react ka lang naman. At kaya nga minsan sinasabi namin, credit po, discredit lang. Hindi po nanggaling sa amin ito. Sinishare lang namin. Nagre-react lang kami. Di ba? Di ba? Diyos ko naman! Ganun yun! Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero kung ayaw nyo namang maniwala, wala namang mawawala sa akin. Di ba? Basta ako, nagre-react lang. DDS lang naman ang hindi naniniwala sa akin kasi nga bobo nga sila. So, tingnan ninyo. Hinamon ko nga ang mga DDS na magilit ako sa liig kung makauwi si Digong. Tapos maraming nagtatanong sa akin, kailan ka magilit? Kung hindi ka ba naman bobo, nakauwi na ba si Digong para magilit ako? Hindi. So, ba't ako magigilit? So, yun po yun mga kababayan. Yan ang tanong natin ngayon. 18 million ang salin ni Cheese, pero $1 million ang binigay na rin kay Heart. So, paano nangyari yun? Kailan lang to nangyari sa vlog ni Heart? Hindi nyo kasi pwedeng itanggi yan at hindi nyo pwedeng gawing kasinungalingan or paninira lang. Kasi may vlog yan, lumabas yan sa vlog ni Heart Evangelista. Na niregaluhan siya ni Jesus Escudero ng almost 55 million pesos worth of ring. Diba? So sino ang niloloko nila? Maliban na lang kung burahin ni Heart Evangelista yan. Kahit burahin naman niya yan, siya mismo nagsalita, grabe po ito, hindi ko po inaasahan. Kasi itong ring na to, simple kasi ito sa nakita kong ring from Brazil.
Kahit burahin mo yan, nakalat na yan eh. 'Di ba? Katulad kay Digong, kahit burahin mo yan, lumalabas na yan sa mga media. Kaya nga dyan si Digong sumabit eh. Sasabihin niya, hindi totoo ang patayan. Hindi totoo na may war on drugs at hindi totoo na may extrajudicial killings. Hindi mo naman mapasinungalingan ang ABS-CBN, GMA at TV5 kasi kada may patay, kada may natumba, kada may sinalvage, nasa balita yan. 'Di ba? Kaya hindi pwedeng maitanggi ni Digong yan na hindi totoo yan, wala akong pinatay, walang namatay. Ano yung binalita sa TV? Kwento. Ano yung pinakita ng GMA, TV5, CNN, Rappler? Kwento lang. Kaya nga pinapasara ni Digong ang ABS-CBN, kaya nga pinakulong niya si Maria Risa ng Rappler, kasi nga nasisilip, di ba? Ang mga baho niya. Ganyan din ngayon kay Bongo at kay Chis Escudero. Salin mo 32 million, salin mo 18 million, pero nagbigay ka ng ring na mahigit $1 million. Ngayon, ang tanong, saan galing yan? Sa vlog ng asawa mo. Ayan o. Vlog ni Heart yan o. 1 million worth of ring. 5 to 6 carats. So kahit burahin taong bayan yan. Kay Bongo naman, kahit burahin ninyo yan sa media, yung media po ang nakatutok doon, may mga vloggers pa, hindi nyo kayang burahin yan. Maliban na lang kung aminin nyo talaga na nagsisinungaling kayo or niluloko nyo lang ang tao. Di ba? Diyos mio, Maymar, i-trace yung pinagbilhan ng singsing, yung mid of payment. Hindi na po namin trabaho yan. Trabaho na po ng AMLAC yan. Trabaho na po ng Korte Suprema yan. Diyos ko. Si Chis Escudero magbibigay kay Heart ng peking ring? Ano yun, magmukhang tanga? Ano yun, lukuhan lang para sila mga bata? Ano yun, bibili ka ng property sa Europe? Peke? Paano mo masasabing sa'yo yun? Hindi ka naman basta-basta makabili doon. Kung wala kang pera, paano mo maangkin na sa'yo yung property sa Europe? Alam mo, sa totoo lang, kapag DDS ka na hindi masyadong buo ang utak na pagka-DDS, panindigan mo na lang. Di ba? Maghari, ayan, Alan, hello po sa'yo, sir. Sa totoo lang, dito tawag dito, si Prismo Flight, no? 246. Sa totoo lang, hindi po trabaho ng mga vlogger na i-trace namin yan. Kasi bakit? Hindi naman kami Korte Suprema na sisilip dyan. Hindi kami taga-AMLAC. Nagre-react lang kami. Alam niyo, minsan, ganito yan eh. Kadalasan, ako, sa tagal ko nang nag-vlog dito, DDS lang yung nagaganyan. DDS lang ang mga nagtatanong sa akin ganyan. Iti-trace ko daw. Paano kung matrace ko ngayon at napakita ko dito na ganyan ang halaga? Ano ang sasagot? Taga saan ka? Patayan tayo. Barilan tayo. Suntukan na lang. Alam nyo, ganito yan ha. Ikwento ko sa inyo. Ganito yan. Nangyari na sa akin yan. Napakadaming DDS na nag-comment sa akin yan. Noon pa. Ganito yan. Una, halimbawa, pinakita ko ngayon. Si Chis Escudero ang dineclared na salin, 18 million lang. Pero may video na lumabas na nagbigay siya ng mahigit $1 million na singsing. Alam nyo, ang sagot ng DDS, peke yan. Hindi totoo yan. Ngayon, ipinakita dito na okay at totoo na hindi peke, ang sabihin agad, wala, edited yan kasi mahilig mag-edit ganyan. Hindi nila alam na DDS na naman mahilig gumawa ng edit na peke na picture o di kaya peke na mga video. Tapos, ngayon, pag i-check nila, kasi nakita nila, ay oo nga, sinuot nga ni Heart, nakita nga. Tapos sabihin ko, ano na DDS? Ano na DDS? Sasabihin agad sunod ng DDS niyan. Sabihin mo address mo, kita tayo, patayan tayo. Kasi hindi na kasi nila kaya na iangat ang utak nila kasi mababa nga ang IQ nila. Low quality kasi, or sa madaling salita, kung sa ano yan sila, sa jewelry, lata. Mga walang karats. Mababa ang quality ng pang-iisip. Pakitaan mo ng topic, sabihin peke, fake news ka. Pagpakitaan mo ng video or evidence, sabihin agad, edited yan. Tapos pag ipakita mo na hindi edited, tapos sinearch niya na totoo, sasabihin agad, taga saan ka?
kita tayo, patayan tayo, suntukan na lang oh. Kasi hindi na kasi nila kaya, di ba? Oo, hindi na kasi nila kaya. Hindi na kasi nila kaya ipagtanggol yung kabubuhan nila. Kasi nabibisto na eh. Ganyan ang mga tanungan ng mga DDS. Kaya hindi nyo kumalin lang, Diyos mio Marimar, sa loob ba naman ng 5 taon kung magko-content at magbablog? Sa loob ba naman ng ilang taon akong nagbagiging vlogger, nababasa ko lahat ng comment? Natatawa na nga lang ako eh. Diba? Ganyan ang mga DDS. Kaya ngayon mga kababayan, naniniwala ka ba? Na 18 million lang ang salin ni Cheese. So bakit hindi niya i-declare yung binigay niya kay Heart na 1 million? So sa bagay, kung sabihin natin na may 55 million plus 18 million, sa bagay, hindi na nga naman niya pagmamay-ari yan. Kasi nga naibigay na niya kay Heart. Diba? So, naniniwala ako na 18 million na nga lang talaga ang salin ni Cheese. Kasi bakit? Hindi naman natin pwedeng ipagpilitan na meron siyang $1 million kasi ibinigay na nga naman niya kay Heart. So, hindi na sa kanya yon, kay Heart na yon. So, kaya nga, ang nilagay niya dito, 18 million na lang. Tama naman. Tama naman na 18 million na lang. Kasi kung i-add natin 18 plus 55, yung 55 million ibinigay na nga kay Heart. So, hindi na nga sa kanya yun. Di ba? Kay Heart na yun. So, 18 na lang nga lang ang natitira. So, naniniwala kong 18 na lang. Yung sinulat, paano yung hindi isinulat? Sabi nga ni Amy Marcos, totoo ba talaga na yun lang? Di ba? Sabi ni Prismo Flight, ito, alam niyo sa totoo lang Prismo Flight, ganito yan ha. Ang dami mong tanong, parang tulog ka. Ngayon ka lang ba nanood sa mga live? Kasi kung ang itanong mo sa akin, magkano ang sell-in last year? Kasi mas mababa pa. Ganito yan eh. Alam mo ba na ang sell-in ngayon lang yan na isopubliko nung si Boying na ang ombudsman? Alam mo ba na mula 2017 walang sell-in na ipakita lahat ng politician? Alam mo sa totoo lang Prismo Flight, magbasa ka muna. Mahirap kasi yung comment ka ng comment na hindi mo alam yung mga pinagko-comment mo. Tatanungin mo, magkano ba ang sell-in niya last year? Alam mo bang 2017 pa walang sell-in na ipinakita lahat ng politician? Kasi pinagbabawal nga nung panahon ni Digong. Ngayong buwan lang to, nagkaroon na ang sell-in ay public na nung si Boying na ang ombudsman. Kasi nung si Martires pa lang ang ombudsman, mula 2017, wala na, hindi na pwedeng buksan ang sell-in. Diba? Alam mo sa totoo lang, Prismo Flights, tigil mo yan. Diba? Itigil mo yan. Hindi maganda yung tanong mo. Parang ngayon ka lang, saan ka ba galing planeta? Every year nagpa-file ng sell-in. Every year nga nagpa-file ng sell-in, pero hindi mo nga makikita kasi pinagbabawal nga. Tanga! Yeah. Alam mo, wag mong pagpilitan na hindi ka DDS. Kabubuhan yan. Anong every year nagpa-file ng sell-in? Wala ngang sell-in ng politician kaya pinagbabawal na ilabas. Bobo! Yeah. Alam mo, katangahan mo, animal, pisting yawa. Yeah. Ang hirap mo paniliwanagang hayop ka. Yeah. Ang bobo mo. Yeah. Tanga-tanga. Sinabing 2017 pa lang walang sell-in. Tapos sasabihin mo, every year nagpa-file, tanga ka talagang hayop ka. Yeah. Abnormal tong taong to. Tanga-tanga, 2017 na nga, hindi na sila nagpa-file ng sell-in kasi pinagbabawal na ng ombudsman na isa publiko ang sell-in ng lahat ng politician. Ngayon lang yan na sa public, nung si Boying na, ang ombudsman, tanga. Yeah. Magkaiba ang sell-in, magkaiba ang BIR. Wag bobo, tanga. Yeah. Ang hirap nito ni Prismo Flight. Diyos ko, palagay-lagay ka pa ng Prismo Flight, hindi ka naman pilotong animal ka. Diba? Alam mo, tanga-tanga, no? Every year daw nagpa-file ng sell-in. Mandatory mag-file every year. Tanga ka talaga. Ang hirap mo, animal. Ano mandatory? Pinagbabawal nga. Tanga. Sino bang magbukas nun? 2017 pa lang bawal na nga. Sabihin natin nagpa-file sila ng sell-in. Hindi nga pwedeng buksan, animal. Ngayon nga lang na isa publiko.
Yung last year, hindi mo na pwedeng kutkutin yun, maliban na lang kung kasuhan mo, animal. Ay, Diyos ko. Pres mo, kasuhan mo si Chis Escudero para yung file niya last year, may record nga. May record nga, tanga! Pero hindi mo nga pwedeng buksan kasi nga, pwede mo lang siyang buksan kung mismong si Chis Escudero ang pipirma na papayag siyang buksan, tanga! Diba? Bobo nito talagang hayop. Alam mo, kapag DDS ka, sa totoo lang, pinaliwanag ko na sa'yo. Every year nga sila may SALN. Nagdi-declared sila. Pero private lang. Kasi ayon sa ombudsman kay Samuel Martires, pwede mo siyang buksan kung may pahintulot sa mismong politisyan. Kung ang politisyan hindi pumapayag, wala kang magawa, tanga. Maliban na lang kung kasuhan mo siya. Pwede mong kutkutin yon, pwede mong buksan. Alam nyo, ang hirap, no? Ang hirap talaga paliwanagan. Ang bubo. Kapag DDS ka talaga, ipaglalaban mo pa talaga na tama ka. Ipaglalaban pa talaga niya. Putang ina, mali na nga. Hinay-hinay kint, namumula ka na. Hindi ma'am, ganyan talaga sa kamera namumula, pero hindi ako pula dito. Sa kamera ko yan kasi, yung ilaw ko dito dilaw. Yung lights kasi dito dilaw. Oo, pag sa live kasi pula talaga siya. Alam nyo, minsan sa totoo lang, mahirap talaga, mahirap paniwalain ang mga bobo. Alam ko, press mo flight na every year nagdi-declared ng SALN yung mga yan. Pero nasa batas nga ng ombudsman na kahit nag-declared sila ng SALN mula 2017 hanggang 2024, hindi pwedeng buksan maliban na lang kung magpaalam ka sa mga politisyan na buksan mo. Kahit magpaalam ka kung hindi sila pumayag, wala kang magawa. Maliban na lang kung kakasuhan sila at kakalkalin ng AMLAC, mabubuksan. Kung tayong ordinaryong tao lang, wala tayong magawa dyan. Diba? Alam mo, wag mo na ipagtanggol, pres mo. Oo. Kung bobo ka, aminin mo na. Ganun lang kasimple. Mahirap magpaliwanag sa taong bobo. Oo. Kung ako sa'yo, lumipat ka ng ibang live. Ang ina mo. Alam nyo, yung mga DDS, yung utak niyan gising, yung mata tulog. Minsan naman gising yung mata, yung utak tulog. Ganyan sila. Physically, present, mentally absent. Ganun yun. Diba? May kasabihan tayo. Kapag bobo, ganyan. So, alam nyo na.